So ayun po, eto pangalawa po sa ating pag-uusapan, sa araw na ito. Eto pong pangalawang pag-uusapan natin, ang backup po ni, General Vicente Danao Jr. doon po sa sinabi ng ating Vice Presidente. So ito po ang sinabi niya, "As a law enforcer, we should have hardline stance against criminal and terrorists, especially to those who commit heinous crime." Ano po, yan po, madiin po. Alam naman po natin, nung mga nakaraang araw, habang wala po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si Inday Sara po ang tumayo bilang Pangulo natin. Pansamantala, habang ang ating Pangulo ay abala doon sa pagpasyal sa ibang bansa po. Hindi po pagpasyal 'yun na kumbaga, ano-ano lang, kekending-kending lang kagaya ni Manuel, ha. So 'yun pong pagpasyal na po 'yun, 'yun pong pagpasyal na po 'yun ay para po doon sa kumbaga para mas mapalakas natin ang relasyon natin sa Indonesia, sa Singapore at sa ibang mga bansa pa po. So habang wala po ang pangulo, meron pong madiin na kataga na mga sinabi si Inday Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, na dapat hindi tayo naaawa sa mga terorista, sa mga kriminal. At ito po, ako'y naniniwala dahil po dun sa pagkakasunod-sunod ng panahon, oras at araw, ako po'y naniniwala na nasabi po ni Inday Sara Duterte 'to, ni Beefy, pagkatapos po or dahil po doon sa naging manifestation ni Senator Loren Legarda. So, ngayon po eto ang law enforcer natin. Ang law enforcer po natin ay nagsasabi mismo na as a law enforcer, we should have hardline stance against criminal and terrorists, especially to those who commit heinous crimes. Which is halos hawig na hawig po. Ibig sabihin, Madam BP, narinig po namin kayo. Yun po ang aming gagawin. Di po ba? So kadungtong pa dito, necessary force should be taken by the law enforcer in order to subdue the suspect just to save the lives and properties of innocent and victim. Ano? Sabi nga po dati ng ating mahal na Pangulong Duterte dati, sabi niya, "Di bale na ang kaluluwa ko ay mapunta sa impyerno. Basta ang mamamayan ko ay parang nabubuhay sa langit." Kasi ang ibig niya pong sabihin do'n, kumbaga nakakapamuhay tayo ng ligtas, nakakapamuhay tayo ng walang iniisip, walang takot. 'Yun po. So eto, parang gano'n din po, 'di ba? Walang awa-awa sa mga suspect, sa mga gumawa ng heinous crime. Walang awa-awa sa mga terorista. 'Pag nahuli natin, ibigay ang nararapat sa kanila. Kesa naman ang taong bayan natin, mamamayang Pilipino natin, ang nagdurusa sa takot. Yung mga ari-arian nila kinukuha. Ano, yung mga napaka-inosenteng mga bata nadadamay. Mga napaka-inosenteng mga mamamayan nadadamay, nabubuhay sa takot. So parang gano'n din po 'to, 'di bale na kung sa langit husgahan kami dahil merong mga ganitong ginawa kami sa mga suspect, sa mga terorista, okey lang. Basta yung mga kababayan ko, mga mamamayan ko, walang takot sa puso habang namumuhay dito sa Pilipinas. Dagdag pa dito, if along the course of saving the lives of victims, the suspect met his untimely death, so be it. Tama po. Bakit? Kaysa naman po yung ating mga inosenteng ang magiging biktima. Mas maigi na po yung masasamang loob ang maging biktima, kaysa naman po yung mga kaawa-awa nating mga kababayan na wala namang ginawa, pero nabibiktima nitong masasamang loob, ano, nitong mga taga-kabilang bundok, hmm, mga taga-kaliwang bundok. Alangan naman na yung inosenteng mamamayan o yung PNP ang matigok diyan, 'di ba? Dapat sila.
Dapat sila talaga. Kaya lang ang nakakalungkot yung naging manifestasyon ni Senator Loren Legarda, na etong mga kapulisan natin, etong vice presidente natin, etong presidente natin, at miski po tayong taong bayan, ano, kontrang-kontra tayo doon sa mga kaliwang grupo na yon. Dahil nga po eto yung nakikita nating mga ginagawa nila. Eto yung mga nararanasan nating ng mga kababayan natin na nandoon sa kabundukan na nadadaanan nila, 'di ba? Oh, kaso ang problema, humihina na nga sila. Kung baga sa lamesa, apat na paa, iisang paa na lang ang gumagana sa kanila. Tapos parang biglang may dumating na karpentero, oh, pinalakpakan yung karpentero, dumating kasi kukumpunihin yung lamesang yun. Oh, parang, sa pamamagitan ng pistok, makakapaghinay-hinay sila, makakalutang ulit sila, makakapagpalakas na naman sila. Yun po ang nakakalungkot ngayon. Kaya naman po, kung merong mga nagtatanong, "O bakit binabash ang senadora?" Dahil alam po nating lahat kung ano, kung ano itong ginagawa ng mga masasamang grupo na 'to. Kung ano ang ginagawa nitong mga 'to. Kumbaga, um, yung isang lamesa na yun, isang paa na lang ang nakatayo. Iika-ika na, hindi na magagamit masyado. At as in talagang hindi na magagamit. Palubog na kumbaga, 'di ba? Putulin na yung isang paa pa para tapos na. Kaso biglang parang may biglang, "Oh, eto karpentero ako, gagawin ko kayo, ha?" Yun po ang nakakasama ng loob. Hayaan na po nating maubos yang mga yan dahil alam naman po natin na puro kawalang-yaan po ang ginagawa niyang mga yan. Mga biktima niyan, yung mga kababayan natin na mga inosente, ano? Iba ang paniniwala nila sa gobyerno, okey lang sana kung hindi sila pumapatay, eh. Kung iba man ang paniniwala nila sa gobyerno, okey lang sana kung tumutulong pa din sila sa mamamayan. Pero hindi po. Iba na ang paniniwala nila sa gobyerno, inaalipusta pa nila, inaargabyado pa nila yung mga kababayan natin. Pinapatay pagka hindi papanig doon sa kanilang gusto. Yan po ba yung may mga hero talaga?